development growth. Ito po, maganda ito. Kung nag-realize kayo mag-aid sa inyong church, sa isang grupo, community, kailangan meron kayong knowledge na to. Ang objective natin, ang objectives po natin ay para makilala natin yung target natin na ililid natin. At sa ganon, pag nakilala natin, alam natin kung ano ang ating gagawin sa kanila, hindi lamang tayo basta titira kung paano tayo maglilingkod, binibigyan tayo ng wisdom ni Lord, knowledge. How to cater them. Kaya yung lecture ko last time sa mga kids. Ito naman, tinatanong, kailan ba umaabot yung maturity ng isang tao bago siya tinatawag na pwede na siyang pakawalan, pwede na siyang mag-decide, normal na yung kanyang estado, hindi na siya umaasa sa kanyang parents, meron na siyang sariling desisyon. At kailan din yung point na kung kailan tayo ay naging foolish, kahit hindi ay pray. Kailan yung point ng time sa edad natin na tayo ay naging mahina, marupok, o hindi kaaya-aya ang ating mga desisyon sa buhay. So, meron different stages ang human life. Una, ay tinatawag na infancy, 1 to 2 years old. Sabi ni Mrs. White, hindi mo kinakailangan antayin sila umidad para turuan mo tungkol sa Panginoong Diyos. Nasa sinapupunan pa lang yan, bina-Bible study mo na. Pag nabutis na yung nasa dyan pa lang, i-Bible study na. Ay yung character nila as an infant, lagi yan tulog. Diba? Pagka after ng 6 months to 1 year, magigising na yan palagi. Yung time na yun, hindi ka na makagawa o makakatrabaho dahil gusto na niya lagi makipaglaro at makipag-usap sa'yo at gusto niya laging karga. At pag 6 months na siya, nakakilala na siya ng mga strangers, hindi na yan sasama. Kaya may mga bata, ba't kayong anak nila sumasama pa? Pero darating na tayo, hindi na rin siya sasama. Sunod yung toddler, sa developmental growth, sila yung mga nagde-develop na ng kanilang laro, ng pag-aalaga sa sarili at saka ng language skills. And then sa another stage, yung early school age, 5 to 7 years old, meron na silang moral development. Yung language nila, natuon na kung English ba o Tagalog o Bisaya. At meron na rin social and emotional development. Hindi na sila basta-basta naloloko. Meron na silang desisyon, gusto na nila yung anong kulay ng damit, kung anong susunod nila, sila na rin ang nasusunod. Sumunod na stage, yung educational development, 8 to 12 years old, marunong na sila sa problem solving, physical activities and sports, at sila po ay nag-develop na unti-unti. Alam nyo, sa panahon ko ni Jesus Christ, yung 8 years old, ito yung time na sila ay pupunta sa templo at doon sila magkakaroon ng initiation na mag-start na sila mag-aral sa templo. So, 8 years old pa kay Maria, kay Mary lamang siya nag-aral. Hindi siya nagpinasok sa school. Unlike the system of our education this time, 4 years old, 5 years old, nasa school na agad para mag-aral ng ABC. Pansinin niyo po sa Japan, yung mga bata hindi nag-exam. Grade 3 na, malaki na yung kanilang maturity sa kanilang stage, pero sila tinuturuan sila ng moral values, pinatutulog, obedience, pinaglalaro. Hindi ka dito sa Pilipinas ang tinuturuan na ng mabibigat. Ang mentally nila, meron tinatawag tayong golden age of memory. Alert and very eager to investigate love stories and good books, collect and everything. Ibig sabihin nun, yung mga bata talaga dito, mahilig sila mag-collect ng mga bagay. Kaya minsan kasasabi natin na sila yung makukulit, malilikot sa church. Kasi yung stage nila ay
Hindi natin sila mapipigilan. Magagalit sila. Ang kanina, sisi, tumatakbo sa kusino, na tumakbo dito. So, sisimahan ko siya, okay, ay magagalit. Kinakailangan maunawaan natin yung stage nila. Kasi kung lagi tayo magagalit sa kanila, mga kapatid, tatanda tayo. Tatanda din sila. Sino tayo? Tayo, na-stress tayo. Kasi hindi natin maintindihan. Minsan, kasama lang natin. Ba't kaya yung anak ni Elder ganun? Ang kulit sa church. Hindi yung mapigilan. Kung ikaw ay isang leader, alamin mo, ano bang stage niya? Ano na bang bracket niya? Bakit siya ganun kakulit? Bakit siya ganun kalikot? Diba? Sunod, yung physical nila, physically, sila po talaga ay malaro. Ayan, kaya niyan. Ayan, anong stage yan? Anong grade na ba yan? Anong ilang taon na? O, 2, 3, diba? Ganyan talaga. Sila yung mga umiiyak sa church. Pero pag may iyak na, hindi na sila umiiyak, nakalabas na sila sa ganon. So tayo, bilang mga magulang sa church at bilang mga kapatiran, leaders, uunawain natin sila. Ang sa ganun, magkaroon tayo ng harmony. Kaysa may inis tayo, nagsimba na naman sila, pagbulo lang sila dito sa church, ano? Diba? Kaya pag narinig ng kapatid siya, huwag na nga makasimbahan yung sa akin anak ko. Kailan ba yung time na dapat isama yung mga anak? Pag mabait na sila, no! Diba? Saan sila mabait? Sa labas, sa kalsada, maglaro. Diba mas maganda na sila sa church na dito? Kahit hindi nila naintindihan yung message, pero daling na may Kristo, may angel, may heaven. Someday mag-question na sila. Pag dumating na stage na, nagtatanong-tanong na sila. Kaya yung mga ganitong stage, pag pinatulog mo, papaloy kita, pag di ka matulog sa tanghali, gagawin mo ganyan. Dapat 2 hours na tutulog. Grabe, torture sa akin. Nung ganyan stage ako, sa nanay ko, pag mumulat mata mo, may palo ka. 2 hours na nakaganyan. Ano naman, tulog na si nanay. Labas! Diba? Kasi torture yun, natutulog ko, tapos makalaro mo, ingay. Hindi mo wala mapasa, takbo. Tapos torture yun, Lord. And then gagawin ko, tatakas ako. Ngayon, nabit ako, naku baka gising na si nanay. Pagdating ko, tulog sila. Tiga ako ganyan. Eh, pag ito tulog, nagising. Grabe ka. Ba't ka pawis? Init ko. Tumakas. Tulog sa... Walang kawalan yun, Rom. Ganon, ang mga magulang, hindi nila naintindihan. Patutulogin ng patutulogin yung mga bata. Gusto nyo lumaki agad. Paglaki na, iniwan na kayo. Trabaho na. Gusto na yan ako. Sabing 2 kwarto pinagawa ko kayo, wala kahit isa. Bakit? Pinag-aral mo kasi, tinawa magtrabaho ngayon, baka wala na sila. Pinag-aral na sa sarili, no? Sumunod, ang spirituality po nila, 9, 8, 9, 10, 11, pwede na mabigyan yan. Kung yung parents nila ay Adventist. Kaya sa church manual natin, kailan yung stage na pwede silang binyagan? Diba? 12 years old, pag ang parents mo ay hindi Adventist, okay, takam. Pero pag ang parents mo ay Adventist, pwede yung 8, 9, meron pa nga, 7, pero church manual natin is 9. Bakit? Kasi yun yung time na spiritually, mature na sila spiritually in their own stage. Sabi ni Mrs. White, kahit natatanggap lang sa Panginoon Jesus, mature na sila. Hindi natin pwede compare sa elder, sa pastor. Sa kanilang stage, mature sila. That is perfection. They are perfect in their own stage. At ito po yung basis ng kanilang pag-grow. Sunod yung early, in 13 to 17 years old, risk taker yan. Sila yung sumisira ng pisara, bumabali ng chok, sumisira ng bintana. Gusto nilang mapansin, sumisira ng pinto, ng sila, no? Meron tinatawag dito na identity formation. They are confused. Lalaki ba sila? Babae ba sila? Bakla ba ako? Tomboy ba ako? Anong aking estado? Meron silang emotional ups and downs. Sila yung mga naglalagay ng lipstick na kulay black dito, hingo, no? Gagawin yung buo. Naghahanap sila ng gagayahin nila sa gagayahin nila si Spider-Man, si Shin Jong-ho, mga ganon, no? Kasi hindi nila alam dito sila kung ano identity nila. Hindi nila tanggap na sila yun. Naghahanap sila ng pattern.
pattern at hindi nila makuha sa church o kaya sa nanay at tatay dahil iba yung kanilang iniisip na maling sila. So, kailangan nila ng guide sa kanilang buhay. Mentally, ang sabi ko dito, alert but with daydreaming periods. Kita nyo na, nagsasabi si Pastor, iniisip si Crush. Ang tabi ni Pastor na, alam ko yan na. Iba yung nasa isip eh. Nag-chat na siya. Walang signal dito, mag-piso wifi kayo. Yan yung kanila, kaya sa school, sasabihin niya, oh, saan ka na naman nakatingin? No, di ba? Nakabulagan na naman si Pastor Yung. Diba? Ganun ang sinasabi ng mga teacher kasi ganun talaga yung edad daydreamer. Tapos sila ay mahaba ang tulog. Di ba? Dagdag sila, saan ka na yung mga ganun teacher? Di ba? Alas 10 sila gigising. Sunod, in middle adolescence, 16 to 17, meron silang accelerated growth in age. Diyan na nagsimula na tumubo na yung mga buhok sa kilikili, sa singit, sa ilong, at yung kanilang physique body, almost perfect na. Una, yung babae muna. Di ba, malaking ulas, elementary, o kaya high school pa lang. Tapos yung lalaki para manliit pa. Pero after some time, biglang yung lalaki, boom! Gulat ako, laki mo na. Hindi ko na pabiro mo yun. Kaya bigla ako dito. Reach full height and develops individuality and now becomes person in their own rights. Hindi na sila basta-basta maluloko o nabubuli. So, socially, yung mga ganitong edad, sila yung mga gusto magkapera. Kaya very sensitive sila when it comes to money. Kasi sila po yung pag nag-request, nila kailangan ibigay. Kasi pag hindi, they will demand, lalayas na lang ako, magkahanap buhay ako na lang bahala sa sarili ko. Minsan hindi niya tatanggap ng pera. May ipon pa po ako. Hindi na sila ganun kagaraman kagay bata. Naiiyak para sa candy. Hindi. Sila yung, hanggang maaari makapag-ipon, iiponin nila para mabili nila yung mga gusto nila. Kaya pag mag-grounds ka sa ano, grounded ka nyo, hindi ka pwede lumabas. Wala kang bakon. Yan ang nag-iisip sila na maglayas. Kasi feeling nila, impotent sila, wala silang kakayanan. Kasi wala pa talaga. And mentally, they question everything. Sabat ba talaga sa todo? Samantalang ng 8 years old, tanggap nila si Jesus Christ, yung Sabat, tanggap nila, ano may bigay mo, tanggap nila. Wala silang question. Kaya sabihin mo, nagpabilin ako ng bata ako, hindi ko naintindihan, pero tinanggap ko. Pero this time, pagkakaroon na ng proof, maintindihan mo na kung bakit Sabat. But they want it from scholars. Dapat yung merong kasi minsan, hindi na sila maniwala sa parents nila, sa teacher nila. Sabi ng teacher ko, ganito eh, mali ka mali ka pa. So ideas are shaped and then is desired to attain them. Yung mga ideas ngayon, nasi-shape na sa kanilang mind, na-form. And spiritually, values became paramount or they lose interest. Pero tataka kayo, sinatala, gusto sa voice of youth, mga ganyan. Pero meron tayong mga kasama na nawala na ng interest. Kasi dalawang klase yan, North Pole, South Pole. Either gusto mo, or ayaw na ayaw mo. Ito ang problema ngayon. What has that been done in laying a foundation to base his or her thinking on now becomes difficult to do. Kung hindi ka naglatag ng pundasyon, simula nung bata pa lamang siya, hindi ko na siya madadala dahil para na yung kawayan, pag binali mo, puputok, lalayas, mawawala. Kaya bata pa lamang, kaya nyo sila magtakbo dito sa church, kaya nyo sila makinig ng salita ng Panginoon, kaya sila umiyak, kaya sila tumawa. Pero be careful. Huwag naman sabihin, sige, tara, tawahan sa church, dahil natin gawin na. Hindi, what I'm trying to say is, mas maganda na mag-stay sila dito sa church at dito natin makita yung kanilang growth at yung basement na kanilang pundasyon ng pananampalataya that someday, kung pinili nila yung other foot na pagkataliwa sa Diyos, nakatalim sa kanilang isip, babalik ako sa Panginoon. Kasi naalala ko noon, tinuruan ako ni Teacher Annie. Ni Teacher Ana. Sila yung mga nagturo sa akin. Luluwa yung mga judges nyo. Alam niyo mga kapatid, yung church na to, dumalaw sa amin, at ganito ginawa, tinuruan ko ng mga bata, is echo, is, hindi mo malilimutan yan. I am a product
then suddenly, nawala kami sa Panginoon, but it's in my mind, in my heart, and my conscience. Nakasakay ako sa bus, tumayos ako, nakita ko, Seventh-day Adventist Church, tumitindi yung kalubalayin ko. I know that faith. Although hindi ko naintindihan na gano'n, pero alam ko, yung video ng nanay tatay ko, ito yung pinapamana sa akin na dapat ko sundin. Okay? And then, yung 18 to 25, tapos kami ng 18 to 25. Sarado mo yung pintuan. Ayan. Ito na yung panahon na nagkakaroon na sila ng relasyon. Naghahanap na sila ng intimacy, career development, transition to independence. Dito, medyo hindi na nila kailangan yung parents nila. Kayo naman mga parents, hindi nyo na kailangan na, ito yung kunin mo kulay, ito yung damit na suot mo, ito yung sapatos mo. Hindi. May sarili na yung isip. Hindi mo na sila magigitahan dahil sila ay gusto na maging independent. At sa Amerika, pag 18 years old ka na, automatic sila kailangan mo na umalis sa parents mo. Hindi ka dahil dito. No? May anak na, may ako nga, may pamangkin pa, sama-sama, banding! Mga Pilipino talaga, banding! Halika na bahay, pero sama-sama kasi masaya sa Amerika. Lalaki ng bahay, ang dami-dami pera, pero magkakahimalay. Malungkot. Ganon sa Amerika. Dami nila. Kaya gusto-gusto nila sa Pilipinas. Yung mga Pilipino na lumaki sa Amerika, sabi sila, uuwi kami, ayaw ko dito lumaki yung mga anak ko. Gusto ko sa Pilipinas. Because sa Pilipinas is conservative. Gusto nila ang paglaki ng mga ito. 25 to 30 years old. Establishing independence, career development, and personal relationship dyan. Meron na yung pa, may mga asawa. Meron na stable na relationship. Dito hindi na nag-roll ako. Gusto na mga to, seryosong relationship. Yung kanina, mga ano pa lang yun, bling-bling, puppy love, iyakan, iba-block sa Facebook, mga ganyan. Mga ano yan, naglalaro ka, naghahanap ka ng stability. So dito, ano ka? iba dyan, may anak na. Ako, 3 years pa, 2 years pa, tsaka ako nag-asawa, 32, 33. Sunod, 30 to 50. Ito yung mga nanay, mga tatay na mahilig na rin sa Zumba. Sila yung pag nakita sa Facebook ni Doc Willie o isi-share, ilalike, isi-send sa'yo. Mga halamang gamot, pampalakas ng food, pampatanggal ng UTI. Yan, yung mga nanay na yan. Ganyan sila. Unawain natin sila, huwag kayo magsasawa. Kung yung check members natin, send ng mga health tips. Kunin lang natin. Lahat ng Jesus, community, alam naman sila yung mahilig na rin sa politiko, sa politika. Iboto nyo si BN. Iboto nyo si Lenny Robredo. Yan, yung mga yan. Sila na yung papasok ngayon sa barangay hall. Alam na nila ngayon yung kaso ni ganito. May awayan dito. Alam na nila, may nakuha dito. Yan na, mga... Alam na nila ngayon mga kapitbahay. Hindi na sa kanilang mga kaibigan. Yan yung mga nanay na talagang alam natin na hindi ko nga sinasabi. Sila 50 years and now, mahirapan sila, may mga sakit na. O sinabi pa sa road ko tayo, hindi na makaluhod. Please go, respect na road. Meron siya retirement leisure. Ano yun? Kung yung mga bata gustong nagagala, yung mga matatanda din, pang-retirement. Minsan gusto na lang nila sa bahay. Pero sabihin, sama kayo, nanay, tatay. Diba? Nagdala din sila, kahit hirap na sila, kahit may wheelchair. Kaya, they have a special treatment sa government at sa mall. PWD, pinakamalapit sa Quinto, tama? Pagka ikaw ay libre, meron kang discount. Meron kang makukuha. Dahil sila po, mga kapatid, malapit na matulong hanggang dumating si Jesus Christ. Kaya dapat alamin natin yan. Sumunod, yung methods of discipline. Balik po tayo sa pagdisiplina dun sa mga adolescent. Ito. Huwag ninyong ikukulong ang inyong mga anak. This may be physically true, but spiritually, minsan, kinukulong natin yung mga anak natin sa ating mentality. Anak, hanggang dito ka lang, ganito ka lang. Huwag kang tutugtong dyan. Yari ka sa akin. Para silang nakakulong, hindi sila mga kilos. Let them explore.
let them learn. Kumada pa sila, ay! Umiyak tuloy. Kasi sinigawan mo. Hindi sila nasaktan, nagulat sila, emotionally, sakit. Yun ang kanila sigaw ng damdamin. Kinukulong natin sila sa pag-growth na dapat ay tumago sila. Pag kayo'y namamalo, huwag kayong gagamit ng kamay. Gumamit kayo ng sinturon. Malilito yan kasi ang kamay pang-alaga. Ramdam nila yan, pag hinipon niyo sila, pag may sakit. Ay, talaga naman hinatulong sa kong ninanay. There's a healing power of pang-haplos. In Jesus Christ, hinanay mo. Haplosin mo sa ulo, sa likod, kahit yung aso, yung pusa, haplosin mo. There is power, no? Sa bata. Kaya pag hinampas mo siya, malilito siya ngayon. Confused siya. Pero pag sinturon pa lang, alam mo na kung wali pa lang sinturon, opo na tayo, opo. Diba? Alam na. Kasi alam niya, nangyari siya. Diba? Hindi ko sinasabi mo mamalo. Ako po namamalo. Pero lately, hindi na ako namamalo. As much as possible, hanggang kaya kong kausapin, hanggang kaya kong disiplina, ay gagawin ko na walang pananakit. Okay? Pili kayo dyan. Sandok, dos mordos, Amen, Akay, Rambo, at sinesa, saan niya Rambo? Spartan, wala hawak na natin mo. Diba? Hindi ba yung mga ng anak? Like this. Huwag din kayong gagamit ng corporal punishment. Meron kayong 5 anak, nagkasama yung isa, o hindi makain lahat. Huwag yun, tahan pala yun. Halimbawa sa klase, maingay yung isa. Lahat kayo, hindi kayo lalabas sa anak 5. 5:30 kayo lalabas. Nag-10 na. Walang lalabas ha. May minus kayo paglabas. Diba ang hirap nun? Yan ang ginagawa sa North Korea. Pag tumakas ang isa sa miyembro ng pamilya ng South Korea, kung gagawin, ikukulong buong pamilya, buong lahat, kukunin lahat ng pera sa bangko, ilalagay sa government. Kaya kahit isa, walang tumatakas sa North Korea kasi dahil sa mahal nila sa buhay. Kaya sila nakakulong. Ito tinatawag na pagkakulong. Forced apologies. Minsan nagagawa namin ito pinanigay. Say sorry. Hindi mo alam. Pero bago mo, before you have to say sorry, kailangan mo explain why you have to say sorry. Alam mo ba kung ang nagawa ko? Opo. Tinagpas mo yung kuya mo? Opo. Ano dapat mong gawin? So hindi niya alam, I don't know. O sige, sorry mo kuya. Tsaka mo pala sasabihin. Hindi mo pa in-explain, nagalit ka na, say sorry na agad. Hindi yung totoo. Diba? Sige nga, kayo sabi ako, sorry kasi nyo, hindi mo tayo ka no. Diba? Nonsense. Kaya mo sabi yan ng sorry. Or use of threats. Sige. Pag ginawa mo yan, bubuntahin kita, pagdating mo. Diba? Katulin. Yan, diba? Ginagawa ng mga tatay, minsan, tatadyakan kita. Kaya yan, umaalin ako sa isip ko, ganyan kita rin mo, no? Papatukan kita. Pigilin kita dyan eh. Ha? Sampalin kaya kita. Gusto mo ituktok kita sa simento? Yan, mga salitang yan, no? Ano yan eh? Threat yan eh. Use of threat. Pangit. Masakit. Tsaka yung don't stop. Ano yung don't stop? Sa klase? Pagka hindi nakagawa assignment, pumunta sa harap, lalagyan ng cup. At hindi yun. Sa lugar sa Batangas, sa panahon ng Duterte, merong Flores de Musher. Yung Flores de Mayo, ipaparada nila yung mga musher, yung mga magdalakaw, mga luwag na masama. At nakalagay sa kanilang karatula, pusher ako, yung akong tularan, kaya magdalakaw ako. That is not effective punishment. Okay? Nakaranas na ba kayo ng squat? Sa class. Ganyan. Ano ngayon? Sino na nag-start sa class? Ha? Hindi. Yung ngayon, yung present na nag-aaral. Sino? Wala na, di ba? Bakit? They found out na malaki ang negative effect na to sa social emotions ng mga students. Kaya yung mga estudyante nahimig na lang nilaking ko. Ganyan ako yung bata eh. May ano ba? Libro. Tapos lunod ko pa sa asin. Kaya sa munggong. Di ba? Grabe yung mga sa road. Naalala ko tuloy mo yun. Sa loob na nung pinag-video ko. Ano ba? Ay, iba pinakaka
bagay hindi sila punitive o pinaparusahan. Kasi alam niyo mga kapatid, kung may drug addict dito sa church, at ang disiplina natin paparilin, paano siya nagbago? Papakulong? Pwede, pero mahirap magbago pagkaparusa. Pero tapunan mo ng pag-ibig, tapunan mo ng pagmamahal, tapunan mo ng pag-aalaga, magbabago yan. Kaya kayo mga magulang, pagka mga anak ninyo ay nagkasala, huwag nyo nang sesermonan. Kausapin nyo ng puso sa puso. Ang sermon, bago pa magkamali, sermonan mo, anak, masama ito, yung bisyo, yung alam, pag nagkamali na, anak, nandito ako para magkalaga siya. Ay, sabihin ko sa inyo, masarap sa damdamin ng anak nyo. Alam ko, anak, nagkamali ka, tinatanggap pa rin kita. Nanay ko, itatay ko, grabe, gusto ko na ngayon magbago. Tsaka ka pala magbabago pag naramdaman mo yung pag-ibig na magulang mo, tama? Ganun sa Diyos. Ganun ang Panginoon. Kaya dapat tayo, mag-isip tayo kung anong klase ng disiplina. As a master guide, ito yung discipline na gagawin. Para may katuwaan ng church na magsabi sa mga youth, huwag mo na kayo magpuntis ha, huwag mo na kayong mag-asawa, aral mo na kayo, ganito gagawin natin. Training ito ng discipline ng relationship natin sa Panginoon. And this is very helpful sa church. Yung AY treatment o isang side lang yan. Pero yung another side is master guide training, pathfinder training, adventurer training. Napakaganda na sa That's all for this afternoon. May God bless us all.